Totoong tao ba ang bida ng hit Korean series na Jumong? Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pag-uusapan natin ang taong minsang nagpahinto sa maraming estudyante sa paggawa ng assignment at nagpabalik sa maraming tito at tita sa panonood ng lumang TV series. Si Jumong, bago pa nauso ang napakaraming streaming apps na binabayaran pero iisa lang ang pinapanood mo. May isang Korean drama na halos tumigil ang buhay ng maraming Pilipino. Kapag alas 10 na ng gabi, tahimik na sa labas pero sa loob ng mga bahay, gising pa ang lahat. Bakit? Dahil may Jumong! Pero teka, totoong tao ba si Jumong o imbento lang ng Korean drama? Sino nga ba si Jumong? Alamin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Korean Tita 12. Salamat sa suggestion mo. And shout out sa mga Pinoy dyan sa South Korea. Si Jumong ay itinuturing na tagapagtatag ng kaharian ng Goguryeo, isa sa pinakadakilang kaharian sa sinaunang Korea. Nabuhay siya noong mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. At alam ninyo, kahit noon pa man, uso na pala ang family drama. Hindi lang simpleng, anak, maghugas ka ng pinggan. Ito ay level na agawan ng trono. Ang tunay niyang pangalan ay Chumong o Jumong, pero kilala rin siya sa iba't ibang pangalan. Sa madaling salita, kung may Olympic archery noon, malamang paulit-ulit siyang gold medalist. Habang ang ibang bata noon ay naglalaro ng taguan, si Jumong tumatama ng target na halos hindi na makita. Pero syempre, kapag sobrang galing mo, hindi mawawala ang mga inggit. May mga kapatid siyang hindi natuwa sa kanyang husay. Parang group project. Ikaw gumawa ng lahat. Pagdating ng grading, sila pa ang galit. Dahil sa intriga at panganib sa buhay niya, napilitan siyang tumakas mula sa kaharian ng buyo. At dito nagsimula ang tunay na adventure. Hindi ito simpleng road trip. Habang tumatakas siya, ayon sa alamat, tinulungan siya ng kalikasan. May kwento pa nga na ang mga pagong at isdaraw ay bumuo ng tulay upang makatawid siya sa ilog. Kung nangyari ito ngayon, siguradong viral na. Caption: Nature itself says, protect the main character. Pagkatapos niyang makatakas, nagsimula siyang magtipon ng mga taga-suporta. Hindi siya basta naging hari dahil sikat siya. Pinatunayan muna niya ang kanyang kakayahan bilang mandirigma, pinuno at strategist. Unti-unti niyang pinagsama-sama ang iba't ibang tribo. Itinatag niya ang kaharian ng Goguryeo. Ito ang isa sa pinakamalakas at pinakamalawak na kaharian sa kasaysayan ng Korea. Sa paglipas ng panahon, lumawak ang teritoryo nito hanggang sa malaking bahagi ng Northern Korean Peninsula at Manchuria. Kaya hanggang na ngayon, malaking bahagi si Jumong ng kasaysayan ng Korea. Pero teka, bakit parang sobrang dramatic ng Korean series? Simple lang. Ang drama ay batay sa kasaysayan, pero maraming eksena ang dinagdagan para mas exciting panoorin. Parang kapag sinabi mong, late ako sa opisina. Sa kwento ng kaibigan mo, nakipaglaban siya sa traffic, baha, alien invasion, at 5 tsismosa. Pareho ang ending, pero mas dramatic. Ganito rin ang nangyari sa seryeng Jumuong. May historical foundation ito, pero marami ring fictional characters. Love stories,
at political intrigues na idinagdag. Hindi ibig sabihin na mali ang palabas. Ginawa lang tong mas entertaining. At aminin natin, kung puro meeting lang ng mga ministro ang ipapalabas, tulog na tayong lahat. Isa pang dahilan kung bakit sikat si Jumong ay dahil simbolo siya ng determinasyon. Hindi siya ipinanganak na nakaupo agad sa trono. Marami siyang pinagdaanan. May pagtataksil, may pagtataboy, may panganib, may mga taong gustong pabagsakin siya. Pero hindi siya sumuko. Parang estudyanteng 3 beses bumagsak sa kalkulus. Pero sa huli, engineer pa rin. At hindi lang yan. Ang pamumuno niya ay naging pundasyon ng isang kahariang tumagal ng mahigit 7 siglo. Isipin ninyo iyon. Hindi lang siya gumawa ng kaharian. Nag-iwan siya ng pamana na pinag-aaralan pa rin hanggang na ngayon. Kaya naman sa South Korea, isa siya sa mga pinakakilalang historical heroes. Hindi dahil sa TV series, kundi dahil sa naging ambag niya sa kasaysayan. Sa madaling sabi, si Jumong ay hindi lamang bida ng isang sikat na Korean drama. Isa siyang tunay na makasaysayang personalidad na kinikilalang tagapagtatag ng kaharian ng Goguryeo. Bagamat maraming bahagi ng TV series ang dinagdagan ng katang-isip para maging mas kapanapanabik, ang kanyang buhay ay nakabatay sa mga sinaunang tala at alamat ng Korea. Nananatili siyang simbolo ng tapang, tiyaga, mahusay na pamumuno at determinasyon. Kaya sa susunod na marinig ninyo ang pangalang Jumong, alalahanin din ninyo ang isang pinunong nag-iwan ng napakalaking marka sa kasaysayan ng Korea. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At tandaan ninyo, ang tunay na lakas ng isang leader ay hindi lang nasusukat sa galing niyang lumaban. Nasusukat din ito sa kakayahan niyang pagsamahin ang mga tao, gumawa ng tamang desisyon at magtayo ng isang lipunang tatagal kahit wala na siya.